na mga initiatives ngayon ng COMELEC. Kasi sa totoo lang po, yung COMELEC ang isa sa mga kilala na medyo corrupt at talagang problematic na ahensya. And natutuwa po kami na nakakarinig kami ng mga ganitong mga updates sa COMELEC. Hindi lang yung tungkol doon sa mga issues, sa mga concerns ng mga yung tanong ko po, sir, is in relation to the innovation na ginagawa ninyo ngayon. Naalala ko lang kasi na nung nag-rehistro ako, hindi ako nakakuha ng voter's ID at all. So nung lumabas yung PSA with the national ID, sabi ng COMELEC sa Pampanga, hindi na ako makakakuha ng voter's ID dahil integrated na sa PSA. So ang alam ko po ngayon sa PSA, hindi pa integrated siya sa ibang mga ahensya. So ano po ngayon yung I guess update or feasibility na yung registration sa COMELEC bilang botante ay masasama na dun sa national ID na program? Maraming salamat po, Ma'am Rose. Una po, ang pagiging botante ay may kwalifikasyon na may batas mismo dyan. So, ibig sabihin, yung pwede makakuha ng national ID ay maaari hindi pwede maging botante. Di ba? Pero more or less, yung lahat ng botante pwede makakuha sana ng national ID. Yun po yung dahilan sapagkat may requirement ng residency. Pag kumuha ka naman kumuha ka po ng national ID, hindi naman requirement yung residency na dapat may nakatira ka ilang taon o ilang buwan doon. So, basta may ilagay ka ng address, fill upan mo yung form, bibigyan ka ng maliit na slip at hintayin mo yung ID mo. Samantalang dito po sa amin, meron pang hearing yung Election Registration Board. Hindi po pwede, porket kayo ay nag-submit ng application for registration, yun na po yun. Kung may mag-o-oppose sa inyo, may hearing po yun. Pati yung pag-approve, may hearing po. Election Registration Board po ang nag-a-approve nun. Hindi po COMELEC. Sino po ba yung ERB? Para po alam nyo, kasi minsan napag-ano kami, bakit pinayagan makaboto yan? Bakit? Tatlo po ang miyembro ng Election Registration Board sa batas. Number 1, ang COMELEC, ang chairman. Number 2, ang civil registrar ng bayan o ng syudad. At pangatlo, yung pong superintendent ng teacher. At pagkaambotohan po lagi nila majority. Kaya kahit ayaw namin pamutuin yan, kung talo siya ng dalawang mga miyembro, hindi po makakaboto. So ganun po ang election registration board. In fact, ang decision po ng ERB ay pwedeng i-apila sa municipal trial court, yung petition for exclusion. Ngayon po, tama po, ang pinakahuling pagbibigay ng COMELEC ng ID, na yung parang kartulina, na ang ginawa po ay nilaminate nyo po. Yung po ay 2015. Ako po ay nagpupursige, sabi ko nga po sana bigyan kami ng budget. Kahit di po 100 pesos na ID, meron 100 pesos na ID na parang driver's license na nandun lahat 32 features. Kaya lang po, pag binultiply mo yung 100 piso sa 70 million na tao na Pilipino, that's 7 billion. So ang tanong po, willing kaya tayong bigyan ng 7 billion para lang bigyan nung ID po. Samantalang biglang sasabihin sa inyo, meron namang national ID. Ang ginawa po natin, nag-initiative muna tayo sa mga kababayan natin abroad. Nag-issue po tayo just last month ng tinatawag na digital ID. Digital ID na pwede nilang i-print, pwede na po nilang i-laminate or whatever, para lang po kahit paano, maliban sa passport, may magagamit sila pang identify sa sarili nila. Ako po naniniwala, mas magandang merong COMELEC ID. Talaga. Alam niyo kung bakit? Iba po ang laman ng COMELEC ID. Iba pong impormasyon ang merong COMELEC ID. Tatandaan ng lahat, ang may pinakamalawak na datos ng lahat ng Pilipino, hindi po PSA, COMELEC. Alam namin kung may asawa ko o wala. Alam namin kung anong trabaho mo. Alam namin kung saan ka etc. po, kami. Sana po mailagay yung mga ganong basic man lang na impormasyon doon sa COMELEC. Huwag po kayo mag-alala, ipupursige. Sana na nga lang po, alam niyo po, noong nakarang taon, tinanggalan po kami ng 16 billion B sa PRASA budget. Ito po, nag-propose po kami ng certain budget, tinanggalin po kami ng 16 billion na naman. So may mga mako-compromise po. So isipin nyo, ano tayo magkaka-ID kung tanggalan nga po kami ng budget, 16 billion. Dapat nag-overtime yung mga tao namin, hindi makakapag-overtime dahil nga sa tinanggalan mo. Mga ganun po. Minsan po nakakalungkot din pag po-propose ka pero hindi mabibigay. Everything really boils down sa issue ng budget. Pero dapat po mauna na lang muna. Yung parang masigurado lang muna na makakaboto ang lahat. Yun po sana, yun na lang ang ating muna dahil nga sa napaka-limited na budget ng COMELEC. So si Ms.